usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Martes, pitsa 8 sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Ako niyong alagad sa kanginan Malu, Inocando, Tabar. Uban ni kuwang dun sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan, ato dayong ipadangat ang atuang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Gov says no official terminal heads. Sa super balita sa Sunstar, gisanggut kay gailog sa yuta. Sa The Freeman, Osmeña says soon to surface sickening revelations. Sa Banat News, sa The Freeman, kinahong kiampaw giimbargo na sakpan sa DVMF sa Pasil Fish Market. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos heeding clamor against online gambling. Sa Philippine Star, Supreme Court probes judge linked to missing sabongeros. Sa Manila Bulletin, Bising habagat displace 82,000 Luzon residents. Ug sa Tempo, Torre vows justice, more cops eyed in missing sabongeros case. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to
have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga kagamhanan sa syudad sa Mandaue, posibleng mubawi sa 15 ka mga sakyanan nga gihatag sa Sangguniang Kabataan Chairpersons sa miaging administrasyon. Kini planong ihatag ngadto sa mga buhatan nga nanginahanglan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitun-an karon sa kagamhanan sa Mandaue ang pag-review sa ordinansa nag-donate sa 15 kasakyanan ngadto sa Sangguniang Kabataan Chairperson. Gikonsidera ni Mayor Junkie Uano ang pagbawi sa maong mga sakyanan nga gihatag sa miaging administrasyon. Gusto niya nga ihatag kini ngadto sa mga departamento sa City Hall nga nagkuwang og sakyanan. Gipasusi niya ang kabalido sa donasyon nga naaprobahan sa Konseho sa Dakbayan ni atong Hunyo 9 sa wala pa molingkod si Uano sa katungdanan. Ini mga opisina magini kinanglang gyud kayo
para more efficient service, especially nga sa assessor, they really need one. Kaya karon usara kuno ilahan, upat sila ka teams. Not only that, napatay ubang mga departments na ni hangyo. Pero we'll see what we can do. Ang maong mga sakyanan nagkantidad og 1.5 million pesos matag usa gitunol ngadto sa mga SK chairperson sa 15 gikan sa 20 city ka barangay sa Dakbayan ni atong Nobyembre miaging tuig. Nasuta sa bagong administrasyon nga moabot sa 12 ka mga buhatan. Lakip na ang City Health Office o Public Market Authority ang nanginahanglan og sakyanan. Gusto ni Uwano nga mahatagan sila aron mas epektibo ang ilang mga serbisyo. We'll see lang kung wa ba to siya nasuod sa ban, no, na pwede pa na nato ipa-review nato sa atong legal department kung what we can do na mahatag ito sa saksakto nga kay wa man to nato gikuha lang para sa SK use, para to magamit for different departments together with the SK, hindi lang specifically sa SK. Nothing against the SK, ha. Una nang gidepensahan sa presidente sa SK Federation nga si Florence Gail Humawas nga ang mga sakyanan gigamit pagsuporta sa mga aktibidad sa mga kabatanunan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Governor Pamela Baricuatro musubay sa kasamtangang mga kontrata sa bus terminals nga gi-operate sa Kapitolyo. Samtang gitataw niyang wa pay gitudlo nga terminal manager. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gitutukan karon ni Gobernador Pamela Baricuatro mao ang pagpalambo pa sa mga terminals nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Nakikita siya karong adlaw sa mga bus operators ug pipila sa mga concerns nga naisgutan mao ang mga nagpailang kadagkuan sa terminal nga may mumando ngadto kanila. Kini bisan pa man og wala pay gi-appoint ang gobernador kung kinsa man ang nidumala karon sa mga bus terminals aron moatiman ngadto sa mga operator ingon man ang mga pasahero. Sa kasamtangan, giduma pa sa General Services Office sa probinsya ang operation sa terminal aron masiguro ang kahapsay sa palibot. But meanwhile, we are really looking into the legalities of the contracts of Mr. Low and Topline. But we had a meeting with Topline earlier, not today, but I think last week, no? They were very collaborative man. Tunan karon sa habig nilang Baricuatro ang kasamtangang mga kontrata ngadto sa isig ka bus terminal. Sama na lang sa Topline Management nga may nagdumala sa online ticketing system samtang ang Mr. Lou Philippines nag-operate sa ilang mga pansayan ubos sa public-private partnership. Bato di Baricuatro nga gisubay nila ang mga legal options sa mamimong dangatan sa kontrata. Really, most likely we will remove it after talking with Topline, for officially talking with them. But according to our provincial treasurer, really makuno maka-affect sa ato ang revenue collection if we remove Topline and go back to the manual system. Apil sa giluwatang mando na tumiyaging simana mao ang libreng pagpagamit sa kasilyas sulod sa terminal. Mao magtukod sila og dugang public restrooms aron gawas nga libreng makagamit, mas masiguro sab ang iyahang kahinlo ingon man ang iyahang maintenance. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin na pun-an nagduha ka police stations ang Cebu City Police Office human giinogurahan ang kanhi community police precincts sa mga barangay sa Mabolo ug sa Adlawon. Mitambong sa inaugurasyon ang direktor sa NAPOLCOM con National Police Commission ug ang bag-ong konsihal sa Dakbayan sa Subo nga si kanhi General Paul Labra o Pablo Labra II. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giinagurahan og giblisingan ang duha ka mga kanhi police community precinct nga mao aga malubog og adlaon na din pulos nahimutang sa Bukidnon dapit sa Dakbayan Sugbo human nga giaprobahan na sa National Police Commission nga mahimo na kini nga mga police stations. Nangulo sa pagbukas sa mga police station ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Enrico Figueroa, kadagkuan sa Police Regional Office 7, Regional Director sa National Police Commission ug sa bag-ong napili nga konsehal sa Dakbayan Sugbo nga kanhi General nga si Paul Labra II. Ubos sa jurisdiksyon sa Balubog Police Station naglangkob kini sa barangay Babag, Bunbun, Pungol, Sibugay, Sinsin, Sirao, Sudlon 1 ug 2 samtang sa Adlaon Police Station dunay unom ka mga barangay nga iyang jurisdiksyon kini mao ang Paril, Taptap, Guba, Lusaran, Kambinukot, Tagbao ug Adlaon. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang presensya sa mga pulis sa Bukirang dapit sa syudad sa Sugbo maghatag kini og kalig-on sa seguridad sa mga mulupyo sa mao nga mga dapit ug kung lig-on ang seguridad mosunod usab ang kalambuan.
Nakita sa mga pulis opisyal sa Dapitan Sugbo nga nagkadaghana ang mga mulupyo sa bukid ug dili mahimo nga huptan lang kini sa usa ka police station nga wala mahimutang sa Bukirang Dapit. Nga tungod ani, nakahukom ang kadagkuan sa kapulisan sa Central Visayas nga magdugang og duha ka mga police station ng CCPO. Let us be reminded that security is a foundation of sustainable development. When communities feel safe, progress follows. Roads get built, schools thrive, business grow, families settle. This police station is not just a response to criminality, it is an enabler of prosperity. Ang Regional Director sa National Police Commission nga si Attorney Maximo Lasaca I mihangop sa pagkahimo nga mga police station sa duha ka kanhi community police precinct. Matod niya nga kinahanglan gyud og personel nga madestino sa mga bukidang barangay aron mapaduol pa ang kapulisan ngadto sa komunidad ug mabati sa mga munupyo nini nga naa ang gobyerno nga ilang maduulan kung dunay krimen nga mahitabo. Philippine National Police and the National Police Commission would not be as effective as it should be. By having new police stations in the upland or mountain barangays in Cebu City, we will be able to bring our services closer. We can assist the community faster and make ourselves always visible to the members of the community. Samtang ang kanhi police official sa CCPO nga nahimo na karon nga konsehal sa Dapitan Sugbo nga si Konsehal Paul Labra II bisaad nga kagamanan sa Dapitan Sugbo padayon nga mosuporta sa mga programa sa kapulisan. Matod sa kanhi general nga nasayod siya kung unsay angayan nga tabang nga ihatag sa mga pulis sa Dapitan Sugbo kini sama sa sakyanan ug uban pa. Atong sinapi gayud nako kung unsay mga kulang ug unsay gikinahanglan sa mga kapulisan tungod kay gikan magita dinha. Ang Malubog Police Station 12 ug ang Adlaon Police Station 13 wala pay patrol car nga magamit apan misaad si Police Colonel Idrico Figueroa kadto sila kasamtangan nga ipagamit nga sakyanan aron nga makapatrolya sila alang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa mga bukirang barangay nga sakop silang jurisdiksyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Danao City Disaster Risk Reduction and Management Office anda makig-alayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa mas gipalapdan nilang pagtubag sa mga alarma. Usa sa gilauman nila ubos sa bangong administrasyon, mao ang dugang training sa rescuers ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Anda makigalayon ang Danao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa bagong liderato sa Cebu Provincial DRRMO. Sumapa sa hepe nilang si Roland Reyes nga gilauman nila ang dugang pang training gikan sa PDRRMO ngadto sa ilang mga sakop. Ingon man usab ang pagbaton og mga bagong ekipo nga magamit ta sa matag operasyon. Kini aron himong mas epektibo ug mas dali ang pagsalbar sa kinabuhi sa uban panahon sa katalagman. Our DRRM responders mo gini sila maugtas no maghatod sa mga pasyente going to Cebu City. And with that na-experience na nato before with the leadership of Governor Davide nga kumpleto jud kayo sa doctors no. So dili na lesson gyud ang atong mga pag-transport. Kung painungdanon man ang kinabuhi sa matag usa, gihangop nila ang priority agenda sa bag-ong administrasyon sa probinsya nga mao ang mas epektibo ug mas gipalapad nga healthcare system. Sumapa ni Reyes nga importante nga kumpleto sa mga kahimanan og medical supplies ang provincial ug district hospitals ilabi na panahon sa emerhensiya aron pag-atiman sa mga na-rescue nila. Kini aron dili na mo biyahe pa og mas layo ug hayan masalbar pa ang kinabuhi. But also provide equipments no dunay mga area na to nga kulang pag sa equipment, so with the resources sa province dako jud sila matabangan. Samtang kinauman sa Office of Civil Defense 7 ang pagpakig-alay nila ngadto sa habig nilang Gobernador Pamela Baricuatro alang sa pagpatuman sa ilang mga inisyatiba. Ang relationship ng LCE at saka ng local DRRMO, including na yung sabi local DRRMO, that's generic, either province, city, or municipality. Sinasama na rin natin pati yung mga barangay DRRM committees naman yun sa mga barangays. Bukod sa bagong terminos sa Durano Administration, usa sa mga agenda sa Danao City DRRMO ang mas gipalapdan nilang serbisyo. Sama lang sa katukuran sa Smart Monitoring Center alang sa masayon nga pagbantay sa tanang dapit.
Pinasubay kini sa mando ni Mayor Nito Dorano nga kinahanglan maatiman ang tanang mga konstituente ug maluwas sa bisan unsang mga insidente. We will be establishing more substations. No? So we will be establishing a new substation hopefully this year in Barangay Dungguan, no? Or Barangay Ginsay. No? Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 5 kaadlaw nga exercise Bantay Kadagatan 2025 nga gisalmutan sa nagkadaiyang maritime ug law enforcement agencies gisugdan kagahapon. Kini aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa kadagatan sa Kabisayan pinaagi sa interagency cooperation batok sa mga nasinating hulga. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gisugdan na kaganihang buntag ang 5 kaadlaw nga exercise Bantay Kadagatan 2025 nga pinasiugdahan sa Naval Forces Central. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang mga maritime ug law enforcement agencies, sama na lang sa PNP Regional Maritime Unit 7, Coast Guard District Central Visayas, Bureau of Customs 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Maritime Industry Authority 7, Office of the Civil Defense 7, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug Lapu-Lapu City Rescue. Mato ni Captain Welmer Basi, ang officer conducting the exercise, kinahanglan ang kooperasyon sa interagencies tungod sa nasinating mga hulga. In an increasingly complex maritime domain, with threats such as smuggling, illegal fishing, oil spill incidents, piracy, drug trafficking, and even terrorism, require a unified and coordinated interagency approach. Maong pipila sa ilang buhaton nga mga exercise hangtod Hulyo 11, may kalabot sa humanitarian assistance, disaster response ug anti-pollution. Samtang nibutyag usab si Commodore Joselito de Guzman, ang commander sa NAVFORCEN nga matagtuig ang ilang pagpahigayon niini aron nga mas mapalig-on pa ang seguridad sa kadagatan sa Visayas. First and foremost sa security, kasama na rin yun sa safety, and yun yung ating pinagtutuunan para lalong mapagtibay yung ating kasiguruhan dito sa Visayas, and particularly dito sa province of Cebu and Bohol and Siquijor dito sa Region 7. Dugang paniya nga sa padayon nga paglambo sa ekonomiya sa probinsya sa Sugbo, kinahanglan nilang pahugtan ang seguridad aron nga magpabiling luwas ang katawhan. Samtang si Mayor Cindy King Chan mo'y guest of honor and speaker ato sa opening ceremony ug mipasalig siya nga mohatag sa iyang suporta aron nga magpabiling luwas ang Rehiyon 7. As the newly elected mayor of Lapu-Lapu City, I am committed to upholding the utmost service and deep care for public welfare. I will do my part in ensuring that the progress of Region 7 does not stop, but will accelerate. Continue to accelerate. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Mubreak ta og sa atong pagbalik, atong tagaag pagtagad, ang pipila ka mga issues sa ato ang dakbayan, atong lalawigan og sa atong nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, karon arita sa atong paghisgot-hisgot unahon sa nato kaning sa Cebu City tungod kay murag karong adlaw man siguro kung wa ko nasayop karong adlaw ipahigayon ang inaugural session sa mga sakop sa Cebu City Council, no? Unya bag-o na biya ni ilahang kuanron, ilahang singan ani ilahang komposisyon. So bag-o na sa ilang kamada unya over the last few weeks, no, after the elections last May, there were a lot of discussions and computations, if you call it, discussions and computations over the composition of the council and kung kinsa nga partido ang mugawas nga mayoriya, which party will secure the majority block. Unsa may impact ani nganong gihisgutan man ni nato? Because ang kung kinsa ang maghupot sa mayoriya nga partido dinha sa Cebu City Council, maunay dunay gahom, no, nga mo desisyon kung unsa ang mga
balaod nga ipalabang, unsa mga proyekto ang tagaan og kanang mas gimbugaton, unsa gahinag budget. So do na siya power no to decide over a lot of things dinhi sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. So pipila ka mga semana ug adlaw ang milabay, daghan na kay ning mga paghisgot-hisgot. In fact, doon na nato yung mga personalities of different parties nga niingon nga napay nagawas nga theory nga basin kunog para mas mulig-on maghiusa kuno ang nabungkag kaniadto nga kusog panaghiusab Team Rama kanang nga grupo para kuno makuha nila ang mayoriya sa konseho. So I don't know kay sa pagkakaron ang sigurado lang yun nga ang mga nag-unang posisyon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo giduma sa mga sakop sa partido sa Bando Osmeña, Pundo, Kauswagan kun BOPK. Kinsa man ni Mayor Nestor Archibal ug si Vice Mayor Tomas Osmeña. So sa pagkakaron wa pay klaro kung unsa gyud kinsa gyud ang mugawas nga mayoriya sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. Doon na mga nanggawas nga mga hungihong muram tagmarites kay ta paminaw na ani Doon na mga nanggawas nga mga hisgot-hisgot kabahin sa kanang pagbalik sa nabungkag nga relasyon. Muram sa gugma. Pagbalik sa nabungkag nga relasyon tali sa Partido Barug nga gipanguluhan ni kanhi Mayor Michael Rama ug sa Partido Kusog nga gipanguluhan usab sa iyahang kanhi Vice Mayor nga ni puli sa niya sa diyang gidismiss siya nga si former Mayor Raymond Alvin Garcia. Kini nagpakita sab sa posibilidad nga kung mahitabo ni labi pa sa milabayng mga adlaw nga si Mayor Michael Rama niingon na nga akong labanan si Raymond, ako'y magsilbing abogado. Doon na yung mga ingon ana nga mga hisgot-hisgot ba. So kung mahitabo ni nga mag-uli ang maayong kabubuton, ang butog na usab basang timpla nilang kabubuton or unsa ba, basta kung mahitabo nga matinuod nga mabalik ang ilahang panag-alyansa sa Partido Barug ug sa Partido Kusog ni Rama ug ni Garcia, posible nga mamahimong minority ang BOPK dinha sa konseho bisan pa magdaog ang mga BOPK sa pagkamayor o pagka-vice-mayor. Apan si Mayor Nestor Archibal niingon, wa siya problema ani nga political possibility no tungod kay matud pa ang pag-apil o pagkapuno sa bag-ong mga konsehal bisag unsa pa na nga partido nagpakita na ni og positive shift. Niingon siya dili man ingon ana ka participative ang tanang mga tao before nakabantay ka ubang mga sanggunian may lag na 5 or 3 mo join karon it's perfect matod ni Archibal. Yang gidugang nga kining maong aktibo nga kalambigitan usa ka encouraging sign of cooperation and support para sa iyang administrasyon. Og yang gitumbok nga ang ilang presensya mismo kuan na kuno ni kanang regalo na kuno ni ngadto sa mga Sugboanon. Kabahin sa committee assignments si Archibal may padayag sa iyahang kumpiyansa nga ang mga sakop sa BOPK mahatagan kini og leadership roles. Iyang gitumbok nga samtang ang mga committee mo handle sa groundwork, major decisions will ultimately land on his desk. Tinuod pod. Bisan pa og kamoy magbuotin ha ang mga dinagkuay nga mga desisyon padung ra gyapon ng Mayor Archibal. Si Mayor Archibal mitumbok usab nga wa siya'y nakita nga babag gikan sa legislative side bisan pa man og managlahing grupo nagikan o ang managlahing grupo makahulma og majority. Labi na matud pa kung kini moabot sa mga importante kaayo nga mga programa ug budgeting. Pipila ka semana sa wa pa kining mga session karon, kining inaugural session karong adlaw, doon na yung mga ubay-ubay nga mga hisgutanan. Wa pa man hinoy confirmation apan as I said earlier, si kanhi Mayor Michael Rama niingon na nga bukas siya sa political alliances ug mitumbok nga governance should focus on serving the people. What really will serve the greater good and the greater number is what we will pursue. Nindot kay na paminawan Mayor Mike. Pero nakabantay ra ba ko Mayor Mike no? No offense to you pero parehas man mong tulo. Ikaw, kanhi Mayor Michael Rama, kanhi Mayor Tammy Osmeña,
kanhi Mayor Raymond Garcia nakaingon gyud ko the last few days kaalingisig ba ninyo oy kababa kay mong tulo nakaingon gyud ko nga saba kay mong tulo sige mong tubag-tubag pasangil ang mayor ay patinguga sa na ninyo ay give him his moment, give him his chance to shine. Si Mayor Nestor Archibald kay murag kamo naman lay sige tingog din ha ay gahapon gi-interview si Mayor Michael Rama sa usa sa mga Sibianan ingon nun siya nga saba kuno kay mo mayor kamong tulo di kuno mo may pakunog manghilo mo tagaan nyo gigayon si Mayor Nestor Archibald nga siya say mo salida kay mo pay paglingkod pasalidaha sa na ninyo say tubag Mayor Michael Rama ingon siya pay lumanas tumas kay ni tubag rami so murag kamong tulo din ha kapag panahon ra ba ninyo inyuha ra ba gyud tanang limelight so to me tagay sa din yung chance ang kasamtangang mayor ay to be mayor to act as mayor to do his job. And while wa may nagpugong ninyo kainyuham ng mga katungod, sometimes ba kanang let's give him sad kanang his chance to bask in the glory of his victory. Kana lang, di man na wa may impact no sa mga tao sa publiko but sometimes makaingon ko ba nga murag pwede ra man sad siguro minusan gamay oy kay murag patinguga sa din yung mayor. But anyway, nalakbitan lang na nako no kay nakabantay ko alingisig dumakani silang tulo sila o sige tingog tubag-tubag. But if that also means nga busy mo binabaay and if that means nga busy si Mayor Nestor Archibald og trabaho, well then okay ra pud ko ana. Ang importante naglihok sa angayang lihokon sagdi na ng mga baba din ha. Padayon lang sana sila sa ilang mga paghisgot-hisgot. So giklaro ni kanhi Mayor Michael Rama nga wa siya personal knowledge of any formal alliance nga gihulma apan matud pa ang kining mga panag-uban sa mga konsehal sa mga pampublikong kalihukan wa ni nagpasabot og dunay kasabutan. In fact, si Philip Zafra, veteran councilor ni butyag usab nga ang political courting ay nagpanguyabay na. Nagpadayon ko no aron paghulma sa majority block diha sa konseho. Labi pa kay ang kasamtangang balanse, unom ka membro sa matag usa sa tulo ka main political group. Si Zafra, napili ubos sa Partido Barug Team Rama, mubalik sa konseho kauban sa mga re-elected ng mga konsehal nga sila si Francis Espares ug first termer nga si Attorney Mikel Rama ug si Barangay Cogon Pardo Chief Harry Iran. Gitumbok usab ni Zafra nga ang duha ka mga ex-officio members sa konseho nga mao si Liga ng mga Barangay President Franklin Ong ug si SK Federation President Rhea Hacosalem aliado usab sa Partido Barog. So sa kaning nga kwentada ambot lang tan-awon lang sad nato gahapon nakita nako nagkuyog man sila tanan. Nagkuyog si Joel Garganera kuan man ni siya kusog ba ni? JP Labella, kusog po ni. Pero nagkuyog silang Francis Espares, barog man sad to. Winston Pepito, nakitaan sad na po. Nagkuyog sila, gikan sa slag meeting. Basig nato sila yung mga meeting in preparation for today's inaugural session. So, mauna, no? Samtang kagahapon, atul sa iyang labing una nga official flag raising ceremony isip mayor si Mayor Nestor Archibald ni hatag ug dili lamang kanang usual no nga mga formalidad kundi nagdanig mga sinakong bugas ug kanang usa ka parable ug usa ka panawagan sa integridad sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Ang mayor nang hatag og sinakong bugas atul sa flag ceremony kagahapon sa Cebu City Government ngadto sa mga departamento sa mga sakop sa departamento in charge of organizing the ceremony dili lamang isip incentive kundi as a symbolic gesture. Si Archibald ni hinumdum sa sugilanon nga gihatag kaniya nga sa iyahang apuhan. Watay video gahapon del sa flag ceremony kagahapon. Katong kagahapon nga flag ceremony, first man tong flag ceremony ng Mayor Nestor Archibald. Murag mas may siguro kato ato ipakita or ato makita kinsay ang mga kuyog. Si Archibald kagahapon ni hinumdum sa sugilanon nga iyahang nadunggan gikan sa iyahang apuhan. Kabahin kini sa duha ka mga apo ug usa ka itik
Ang usa, aksidente ni ining napatay ang itik ug ang usa iyang gimaniobra gamit ang maong sekreto. Ang mensahe matud ni Mayor Archival kabahin kini sa kanang guilt and dishonesty, kanang kakonsensya nimo og pagpamakak nga makahatag og kanang unsagay na kanabang murabag bugat nga dalhonon sa usa ka tawo. Niingon si Archival, if you have guilt, ipriso gyud ka sa imong kaugalingong guilt. O kung mapriso ka sa imong kaugalingong konsensya. In our flag ceremony, if you are late, you are not honest to yourself. Oy, nainana. Unya ang itik ko, no? Napil ang itik. Mato ni Archival, let us be honest to ourselves and be fair to everybody so walay masulti natog ang itik. Nag-joke siya di. So kana no, ningon siya nga magmatinud-anon ta sa tong kaugalingon og patas ta sa tanan. Importante kaning patas sa tanan kay narabay uban no wa pa nahuwasan. Sige pagpanggukod sa kaatbang. Mirese. So ang rice giveaway iyang gipasabot was 1 sack per attendee. Unya kuan ko no ni token ko ni of appreciation sa mga empleyado nga ni tambong og ni contribute sa pagpabarog sa dakbayan. Iyang gianunsyo nga ang incentive ihatag weekly sa mga departments nga mo take charge sa ceremony provided that they show up early and engage fully. Katong muhandol sa sunod sa mo, kinahanglan naa mo kadaghanan not only para sa bugas but as your share to the city government. So kining gipasabot dili tanang nanambong tagaan ha. Katong department nga mo'y nag-organize kay diha sa City Hall puli-puli man na ang in charge nga government office. Kung kinsa ang in charge gahapon mo'y mahatagag bugas, kung kinsa in charge next week mo say tagaan niyag bugas. Si Archival giubanan sa mga konsihal nga sila si Naiza Archival, bag-o nga konsihal, ihaning pag-umangkon. Si Sinyo Andales, returning konsihal, Harold Go, bag-o, Dave Tumulak, bagong balik, Jose Abellanosa, returning ni kay kani adto nakadaog man sad ni last elections. Hari Iran, kanhi kapitan, bagong konsihal, Francis Espares, returning konsihal, ug Paul Labra, kanhi general karon konsihal. So atangan na nanto karon no within the day. If today manggid gani ito ang ilahang inaugural session, we will see kung unsa gyud ang composition of the committees in the Cebu City Council and kung kinsa gyud ang mugawas nga majority. So mao na no ang sa Cebu City samtang gamay na lang tag-oras mulabang tas Mandawi silingan kay nagpahigayon sab sa iyahang inaugural session ang 17th sangguniang panlungsod sa Mandawi nga gipreside ni Vice Mayor Glenn Bersede. Og atol sa maong inaugural session ang gipakita ni Mandawi City Mayor, newly elected Mandawi City Mayor Tadeo Jovito Jonky Uwano sa iyang speech, naghisgot kini sa iyang top priority projects nga naglakip sa bag-o nga Mandawi City Hospital with 257 beds, usa ka permanent 7-story Mandawi City College kun MCC campus nga mobarog sa Mandawi sa mosunod nga 3 ka tuig. Mao na iyang priorities ug iyang gitumbok nga ang iyang pagdumala naka-anchor kini sa accessible healthcare, quality education, and responsive city services. Iya kining gipahibaw atol sa inaugural session nga gitambungan usab sa mga konsihal nga sila si City Councilor Jimmy Lumapas, returning pod ni, Malin Cortez Zafra, June Arcilia, Jennifer Delmar, Raul Kevin Cabahog, Carlo Fortuna, Joel Seno, Ting Sol Cabahog, Anjong Uwano, Eugene Andaya, Fritz Villamor, ug Ben Basiga. Sa iyahang speech, si Mayor Jonky Uwano niingon nga ang katukuran sa Mandawi City Hospital ug ang 7 ka andana nga Mandawi City College campus mao ni ang gitawag og long overdue investments that directly access residents' needs. Ang giplano nga 2 ka andanang hospital mao ay magsilbing first full-service public health facility nga gidevelop in consultation with Dr. Jerry Aquino,
nga may Chief of Hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matod ni Uwano, we will fix what has long been broken by improving coordination among departments, reforming how projects are prepared and implemented, and putting in place the monitoring needed to ensure real progress. Yang gitumbok nga bisan pa man sa 7 billion pesos nga budget sa syudad last year, only about 40 million pesos or less than 1% ang gi-allocate to healthcare. Matod ni Jonky Uwano, ang Mandaue City Hospital mahimo ning simbolo sa commitment sa Mandaue ngadto sa mas maayo nga mga serbisyo, dignidad ug equity, even as the city operates under a leaner 4.5 billion peso budget this year. Samtang ang Mandaue City College will finally have a permanent campus dito sa kanhi Norquist Park sa Barangay Look. Matud ni Mayor Jonky Uwano, ang proyekto dili lang kini school building but magsilbi ning beacon of hope for young Mandauehanons striving for a better future. Matud usab ni Uwano nga ang dakbayan is in advanced discussions with the Cebu Technological University to relocate its entire engineering department to Mandaue, creating an academic hub beside the City College. Gawas sa infrastructure, ni commit usab si Uwano nga ay address kining chronic flooding in the city, citing years of underutilized development funds. Iyang gisaad i-improve o palambuon pa ang interagency coordination, reforms in project implementation, and aggressive flood control sa Butuanon River and Mahiga Creek. Kini in partnership usab with the DPWH or the Department of Public Works and Highways. Yes, ang gipadayag nga importanteng ma-modernize na ang solid waste management system sa Mandaue kay unacceptable matud pa that one of the country's wealthiest cities still struggles with uncollected trash and neglected streets. Ang dakbayan is also exploring public-private partnerships to overhaul waste collection, disposal, and recycling. To support residents suffering from kidney disease, ang mayor niingon nga nagplano silang magbukas og dialysis center within 6 to 12 months in partnership with the private sector. So mao nay atanganan usab no sa dakbayan sa Mandaue ubos sa bag-ong pamunuan ni Mandaue City Mayor Jonky Uwano. So kanang iyang video atong gipakita mo to yung pagsuri-suroy sa nagkalain-laing departments, siya ang nag-courtesy visit. I don't know, basig karong hapon makit-an to nato ang video sa iyang pagtambong usab sa inaugural session sa Mandaue City Council. Kunyawa na tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang tao, lalaki man o babae, himo sa dagway sa Ginoo. Kini atong mabasa sa Genesis 1:26 na nagingon, unya mingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Tungod ini kay ang Ginoo gugma. Kinahanglan nga kita makamausab nga may gugma o kita. Yatagan o katakos na may gugma sa atong isikaynon sa atong silingan. Daghan ang nahibaw ni maong sugo apan nagpakabutabungol lamang. Nganong wa ka man ka makahimo nini. Tungod ba kay wa ka makaila kung kinsa ang imong silingan? Sa balang kasulatan nagtudlo si Jesus sa sambingay nga sa mayong Samarianon. May pare o usak ka Levita nga nakagay niya tong tao nga gibunog sa tulisan o ila kining kilabyan. Sa Lucas 10:33 atong mabasa, apan may usakas sa Samarianon nga nagpadaw niya tong adlaw niyagi sa tulisan. O sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Dayan nga lang nga ang Samarianon mo'y nakaila kung kinsa ang iyang silingan.
Ang imong silingan mo kanang tao nga dili ikaw ang nagpili. Hinoon ang Ginoo mo'y naghatag niya kanimo. Magsuon mo kini pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi mong namahan. Pasayloa kami nga wa magpakabada sa mga tao nga imong gipili nga mahimo na mong silingan. Wa na mo mahimo ang among katungdanan sa pagtabang ngadto mga nagkidanglan. Bukha karon ang among mga mata ug ang mga dunggan karon kami makahimo sa unsay imong gusto nga among pagabuhaton. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. See you tomorrow sa atong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntaan ka. Usa ka pagtuo. Usa ka